Naglabas po ng guidelines ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng programa para sa mga teenage mothers. At tugnay po niyan at iba pang issue, mga kapalayan po natin live si DSWD spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC. Si Maris po ito, live po tayo sa Unang Balita. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Unang-una po sa lahat, ASEC, gaano po ba kalala na ang problema sa teenage pregnancy sa bansa? At ituturing po ba nating nakakaalarma na yung levels nito? Well, Maris, kung matatandaan, in 2019, nagkaroon nga ng report ang Commission on Population and Development na nagsasabi na in that year, meron tayong 1.2 million na mga minor-led households or families with young parents. At ito nga ay nakita natin na may impact doon sa growth ng ating bansa, nakaka-apekto rin doon sa kalagayan ng mga kabataan, lalong-lalo na nga dito sa ating mga teenage moms. And this prompted the national government agencies, particularly the members of the Human Development and Poverty Reduction Program, to come up with social protection programs that will help address itong concern na to. In fact, nagkaroon nga ng kautusan, this is the Executive Order number 141, series of 2021, na nagtatag bilang pambansang prioridad yung pagpapatupad nga po ng mga hakbang upang tugunan yung root cause ng pagtataas ng bilang ng maagang pagbubuntis. And of course, mobilize government agencies para mag-participate doon sa social protection program para sa mga batang ina at kanila pong mga anak. ASEC, may ginawa po akong report kaugnay nito kamakailan lang at sinasabi nga po na mas pabata pa ng pabata. As a matter of fact, hindi na nga po teenage pregnancy yung tawag, child pregnancy na nga po dahil yung iba mga as early as 10 years old. Ganito na po yung sitwasyon. Marami pa po ba kayo na monitor na ganito kabata yung nabubuntis din? Well, of course, ang Department of Social Welfare and Development ay nakikipagtulungan, Maris, sa ibang ehensya pa ng pamahalaan to monitor yung cases ng teenage pregnancies. Now, on the part kasi of the DSWD, we are focused on dun sa social protection and of course yung contribution natin on advocacy, particularly in preventing cases of children or teenage pregnancies. Speaking of programs and advocacies, ito pong programa ninyong Protect Teen specifically, paano po ba ito makakatulong sa mga teenage mothers o yung mga children na mga ina na? Ano-ano pong mga ahensya yung mga katuwang nyo rito at ano-ano pong livelihood program ba ang ibinibigay sa kanila? Well, Maris, itong Protect Teen, it's a social welfare model of intervention na ang layunin, protektahan yung karapatan at of course itaguyod yung psychological well-being ng mga adolescent mothers at of course yung kanilang pamilya. Alam naman po natin na nakakaapekto doon sa psychological well-being ng isang individual, lalong-lalo na sa isang kabataan, yung maagang pagbubuntis. Nakakaapekto ito doon sa kanilang academic performance and worse, it might result to them dropping out of school dahil nga po doon sa gusto nilang makaiwas doon sa embarrassment and of course yun din sa economic challenges that the family might be facing. So, itong Protect Teen na dinevelop ng ating ahensya, of course, layunin nito, sabi ko nga po, improve yung psychological well-being ng mga kabataan, magkaroon ng mga family healing sessions, magkaroon ng family case management, mag-introduce ng mga livelihood or educational assistance sa kanila, ganun din yung mapagpabuti yung kanilang mga kapasidad bilang mga maagang mga magulang. So ito ay ipinapatupad ng DSWD, katuwang ang mga civil society organizations, of course, local government units, particularly local social welfare development offices. Of course, yung programa ay may mga project components, kasama na dyan yung pagkakaroon o pagbibigay ng enabling environment, pagbibigay din ng supportive home environment para sa mga maagang mga magulang or yung teenage moms, gayon din doon sa kanilang mga partners. And of course, empowering yung mga adolescent mothers because we wanted to provide them the right information para maiwas
o maiwasan din yung maulit yung pagbubuntis. Paano po nito na-address naman yung mga diskriminasyon and yung social stigma sa mga teenage mothers? That's good na na-mention natin na Marisa, no? Dahil one of the project components of the program is advocacy at pagbibigay nga ng isang healing environment for our teenage moms. So magkakaroon din ng mga information sessions ang ating project para ma-inform, no, yung publiko na tulungan, na protektahan at suportahan itong mga teenage moms. Nang sa gayon nga po mabawasan yung stigma, hindi po sila mahirapan na harapin yung kanilang mga responsibilidad as teenage moms. Maiba naman tayo ng kaunti, Asek, kaugnay naman po sa problema ng gutom ng marami nating mga kababayan. Kumusta naman po yung pagpapatupad natin ng 4Ps at iba pang mga programa? Para po sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, well, patuloy naman po yung pagpapatupad natin ng programa na ito. We have more than 4 million household beneficiaries still being served under this particular program. Of course, sila pa rin po naman ay nakakatanggap ng cash grants provided that they continue to comply with the specific conditions of the program. Apart from that, patuloy din ang DSWD sa pagpapatupad nung Walang Gutom 2027. This is the food stamp program, which will scale up its implementation this year from 3,000 beneficiaries. We intend to cover 300,000 beneficiaries across the country this year. Alam naman po natin that the FSP is one of the priority programs of the Marcos administration na naglalayon nga po na labanan yung involuntary hunger by providing food augmentation to the bottom 1 million households batay po doon sa listahanan ng ating ahensya na kabilang nga po doon sa food poor criteria na dinefine po ng Philippine Statistics Authority. Gayon din po, patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga iba't ibang local government units para naman sa implementasyon ng supplementary feeding program na nagbibigay ng nutritious snacks and hot meals para po ma-augment yung regular meals ng mga children enrolled in child development centers and supervised neighborhood plays. Gayon din po, nandyan yung Interagency Task Force on Zero Hunger at ang DSWD kasama ang mga partner agencies nito ay nagko-continue po, nagpapatuloy na ipina-prioritize yung implementation and monitoring ng nutrition-specific and nutrition-sensitive programs para po ma-address yung food insecurity sa ating bansa. So ilan lamang po ito sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD kasama ibang ahensya ng pamahalaan para po maka-contribute sa pagtugon sa problema ng kagutuman. Alright, maraming salamat po DSWD spokesperson and Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.